Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ng Pilipinas ang ibang bansa sa ASEAN region sa paglago ng ekonomiya ngayong third quarter ng taon. Naitala rin ang pinakamalakas na halaga ng piso. Good news! Magbabandila si Pia Gutierrez. Mula Hulyo hanggang Setyembre, pinakamalakas ang paglago ng ekonomiya ng Timog Silangang Asya. 7.1% ang inalago ng ating Gross Domestic Product o GDP. Ayon sa NEDA, pag-unlad ng construction services sector, partikular ang transportasyon at real estate, at ang paggastos o consumer spending. Malaking tulong din ang pagpasok ng dollar remittances ng OFWs. Ngayong araw, pumalong palitan sa 40 pesos and 90 centavos, pinakamalakas sa loob ng mahigit 4.5 taon. Kaya umaasa ang administrasyon, maaabot ngayong taon ng target na 5 to 6% na economic growth rate. So that will equate to more employment for the people. So we want to make kagandahan sa ekonomiya, hindi lang ito nararamdaman nung nasa stock exchange. Para naman kay Professor Ben Jokno, hamon sa gobyernong ipagpatuloy ang takbong ito ng ekonomiya. Dapat siguro mag-celebrate sila, pero huwag naman kalimutan na hindi masusustain talaga yan hanggang walang reformang ginagawa. Dagdag pa ni Jokno, 7 hanggang 10 taon pang paglago ng ekonomiya ang kailangan para tuluyan itong maramdaman ng publiko. Para sa Bandila, Pia Gutierrez. Isang taon pa lang ako, nasundan na nito. Grade 6, 12 na ako. Ang dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera, kaya mag-drop out ka.